Iginagalang ng former commissioner ng binuwag na Presidential Anti-Corruption Commission o PACC na si Grego Bellica ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na buwagin ang komisyon. 2017 nang itatag ang PACC sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang bigyan assistance ang presidente sa investigasyon at pagdinig sa administrative cases at mga reklamo maging sa pagsasagawa ng lifestyle checks o fact-finding inquiries. Matapos buwagin, mapupunta na ang anti-corruption functions nito sa Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. Layo ng pag-abolish ng Marcos Jr. administration na i-streamline o padaliin ang operations sa tanggapan ng presidente. Sa panayam sa Politscoop, umaasa si Bellica na mapapaigting pa rin ng bagong administrasyon ang mga hakbang upang labanan ang katiwalian. Well, nakakalungkot dahil sa nangyari sa pagkaka-abolish nga ng PACC. So, well, just to go to it, kasi this was the office that was created specifically para pangunahan at palakasin ang kampanya ng gobyerno laban sa korupsyon. And because of what we did, talagang bumaba ang insidente ng korupsyon sa Pilipinas at tumaas po ang revenue collection ng bansa at dumami ang mga proyekto na naibigay ng gobyerno sa tao dahil po bumaba talaga ang korupsyon dahil lahat natakot sa PACC at saka sa opisina sa Pangulong Duterte na mahuli sa korupsyon at ma-expose at makason at matanggal. Therefore, according to the revenue generating offices ng bansa, BIR, Bureau of Customs, Bureau of Immigration, nagtaasan po ang lahat ng kanilang revenue collection. Record-breaking po ang revenue collection nila dahil nga po bumagsak ang incidents ng korupsyon. So, yun po ang epekto ng isang malakas na anti-corruption campaign. Now, imbis na palakasin yung kampanya o palakasin yung opisina dahil napakaliit po ng kapangyarihan ng PACC, wala naman masyadong gastos yan dahil wala namang budget yung opisina yan. Tsaka kakaunsin lang ang tao nyo. Ilan lang ba tao nyo sa Greco dati? 60 lang po kami, 20 lang ang abogado. Imagine we were overseeing 2 million employees. So, ibig sabihin, dun sa nagawa na namin, may na-discover pa kami na kailangan pang gawin dahil nakita namin, kulang pala ang jurisdiction, kailangan pala na mas malaking kapangyarihan, mas maraming tao, law enforcement groups, mas mabilis sa sistema, para mas lalo pang lumakas ang kampanya. Kasi alam mo, sir, mga kababayan, directly proportional and related po ang anti-corruption sa economic recovery. Dahil habang lumalakas ang laban sa korupsyon, bumababa naman po insidente ng korupsyon, tapos tumataas naman po ang revenue ng ating bansa. Dumadami rin ang proyekto. Pag mas malakas ang korupsyon, mas mababa rin po ang koreksyon ng bansa at mas kakaunti rin po ang mga proyektong na papakinabangan ng tao mula sa gobyerno. Sa Greco, sa pagkakatanda nyo, gaano karaming kaso ang naihain natin? Ano magiging status ngayon ng mga kasong ito? Noong panahon ko po, 154 cases ang amin po naisampa sa korte at sa ombudsman, 13,000 reports po ang aming inaksyonan, 24 po ang aming naipakulong at 800 po ang aming naipatanggal ni Pangulong Duterte sa PACC. That is po record-breaking sa lahat ng Office of the President anti-corruption history. Hindi po pa nangyari yan. In fact, yung kaso na natambak po sa tatlong administration na nauna sa amin ng Pangulong Duterte, kami po ang tumapos niyan lahat sa PACC. Nanggaling na po sa desk na yun. So, nung ikreate ang PACC para makatutok ang Office of the President, may opisina nakatutok doon sa corruption cases.